Tingin ko sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema. More specifically yung sa confidential funds. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. Yun lang ang aking opinion tungkol dito. May mastery na siguro. Balik bansa na si VP Sara at kontrobersya agad ang sumalubong sa kanya. Lumalaki pa raw ang sinasabing budol gang na tumanggap umano ng confidential funds ng pangalawang Pangulo. Matapos tulungan ng amang si FPRRD na paghandaan ang kaso sa ICC, impeachment naman ang aatupagin ni VP. Atat na kasi ang Kamara na litisin si Inday Sara. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at sa Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. The Budol Gang grows, mga pekeng tao na nakatanggap umano ng confidential funds mula sa OVP na dadagdagan pa. Ilan sa mga bagong pangalan katunog ng mga sikat na personalidad. Kasunod ng hiling ni SP Chis Escudero, mga miyembro ng gabinete, dadalo na raw sa ikatlong pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay FPRRD. Pero executive privilege, maaari pa rin gamitin ayon sa Malacanang. 17 OFW na kinulong sa Qatar, pinalaya na. Kasong illegal assembly, ibinasura. Pasig Congressional Bet na si Christian Sia, sinampahan ng reklamo sa Korte Suprema dahil sa bastos na single mom joke. Dalawa pang kandidato na nagbitiw ng hindi magandang biro, pinagpapaliwanag ng COMELEC. Russian vlogger na nangharas sa BGC, hindi raw muna ide-deport. Pananagutin muna siya dito sa Pilipinas ayon sa DILG. At White Sand Beach at special halo-halo Bacamo. Bisitahin nga natin ang hidden gem ng Mariveles, Bataan. Ngayong nakauwi na ng bansa mula the Netherlands si Vice President Sara Duterte, dapat na raw niyang paghandaan ang kanyang impeachment trial at sagutin ang humahabang listahan daw ng mga tumanggap umano ng kanyang confidential funds. Hindi na kasi natutuwa ang ilang mga kongresista sa paggamit ng mga pekeng pangalan. Yan ang agenda report ni Zandro Ochona. Siyempre, probinsya ka. Apay kasjay, sasabihin nila. Apay kasjay, bakit ganun? Ngamaten, bakit ganun? Bakit? Ilocano sila, siyempre. Ano explanation? Sabi ko, ganyan din yung tanong ko. Ganito raw ang kalimitang tanong kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ng mga ordinaryong tao sa naglalabas ang pangalan na tumanggap umano ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. May dumagdag na naman kasing pangalan sa listahan pero walang birth, marriage at death record sa PSA. 3 ang may pangalang Fiona na magkakaiba lang ng spelling at apelyido, habang ang iba katunog na mga sikat na personalidad. Aabot sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ang natanggap umano ng 1,992 na recipient. Sa naturang bilang, 670 lang ang may birth certificate, 536 ang mayroong marriage records at 399 lang ang mayroong death records. Hinala ni Ortega, tila nakaugalian ng ganito ang ginagawa sa confidential funds. Tingin ko, sanay na sila. Alam nila kung paano patakbuhin yung ganitong sistema.
more specifically yung sa confidential funds. Sinadya man o hindi, alam nila yung gagawin nila. Yun lang ang aking opinion tungkol dito. May mastery na siguro. Dahil hindi na ipaliwanag sa mga pagdinig na isinagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability kung paano nagasta ang confidential funds, umaasa ang mga kongresista na maipapaliwanag ito sa impeachment trial. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Pinagbigyan ng Malacanang ang hiling ni SP Cheese Escudero na padaluhin ng ilang miyembro ng gabinete sa ikatlong pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ibang usapan kung masasagot ba ng mga opisyal ang lahat ng tanong ng mga senador. Narito ang agenda report ni Hannah T. May mga sisipot ng miyembro ng gabinete sa susunod na pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos. Iniimbestigahan nito ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No-show sila sa nakaraang hearing, kaya hiniling ng senadora kay Senate President Cheese Escudero na ipasabpina ang mga opisyal. Pero di na raw ito kailangan, ayon kay Escudero. Nitong weekend, sinabi niya sa isang radio interview na naging tulay daw siya sa pagitan ng palasyo at Senado. Anya, dapat hindi mag-ugat sa away o bangayan ang hearing, kaya namagitan na raw siya. Masasagot naman daw ang mga tanong tungkol sa March 11 arrest nang hindi nagbabanggaan ang executive privilege na ginagamit ng cabinet members at pagsabina ng Senado sa kanila. Wala pang impormasyon kung may official invitation ang natanggap ang Malacanang mula sa senadora. Pero naglista na ang opisina ng Executive Secretary Lucas Bersamin ng mga maaaring dumalo. Kabilang dito si CIDG Chief Nicolas Torre na isa sa mga nanguna sa pag-aresto sa dating Pangulo. Nang tanungin kung bakit biglang nagbago ang isip ng Malacanang sa pagsipot sa hearing, sagot ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kinilala nila ang personal na hiling ni Escudero. Binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling. Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Hiling naman ni Senadora Amy, sana raw magpakatotoo na ang mga miyembro ng gabinete sa susunod na pagdinig. Mabuti raw at nagdalawang isip ang administrasyon tungkol sa pagsipot. Third chance na ito para magpaliwanag sila tungkol sa pag-aresto at sana raw hindi ito mauwi sa pagkukubli o pagpapakitang tao. Sa nakaraang hearing, binunyag ni Senator Amy na meron na raw government cooperation sa ICC bago pa man ang pag-aresto sa dating Pangulo. Taliwas ito sa mga naunang pahayag ng cabinet officials. Nakatakda namang isagawa ang susunod na pagdinig ng komite sa April 10. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Lingguhang mga rally ang pangako ng mga taga-suporta ni FPRRD sa Davao City. Kasunod yan ng paglunsad ng panibagong kilos protesta para mapauwi ang dating Pangulo sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Todo suporta ang ilang senatorial candidate sa PDP sa paglunsad ng Green Race Action bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Rizal Park sa Davao City kagabi. Pinangunahan ito ni Davao City Mayor Basti Duterte na dinaluhan din ni na Attorney Jimmy Bundok, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, Doc Richard Mata at Attorney Estrellito Torion na kumakatawan kay Pastor Apollo Kibuloy at iba pa. I leave that to the people that's beyond bureaucratic. On my part, I did my part. As a Filipino citizen, binuo ang Green Rise Action para ituloy ang panawagan na pauwiin na sa Pilipinas si FPRRD na nakadetene sa ICC dahil sa kasong crimes against humanity. Ayon sa mga organizer, lingguhan na silang magtipon-tipon sa Rizal Park para mga lampag. Sunday, 7 p.m. para sa Green Rise Action. Nagsilbi namang torch ang ilang ilaw ng mga cellphone bilang gabay sa pagpapabalik kang Duterte sa bansa. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao.
Dismiss na ang kasong illegal assembly laban sa mga OFW sa Qatar na inaresto dahil sa umunoy rally para kay FPRRD. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Tuluyan ng pinalaya ang 17 OFW sa Qatar at hindi na sila kinasuhan pa. Naaresto sila noong Marso dahil umano sa iligal na pagtitipon para iprotesta ang pagkakaaresto kay FPRRD. Ang pagpapalaya sa kanila ay bunga raw ng pakikipag-ugnayan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa Qatari government. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo. Kaya parang ito po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 na kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Ang Qatari Ambassador to the Philippines ang nagdala ng magandang balita nang nakipagpulong siya kay PBBM sa Malacanang kaninang umaga. Ayon sa Ambassador, ipinapakita nito ang maganda at matatag na ugnayan ng Pilipinas at Qatar. Matatandaang nung Huwebes ay binigyan lang ang 17 OFW ng pansamantalang kalayaan. Pero ngayong dismiss na ang kanilang kaso, maaari na silang muling magtrabaho sa Qatar o umuwi sa bansa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Ilang election paraphernalia ang nadiskubre ng mga pulis sa isang bahay sa Davao City. May paliwanag naman ang mga may-ari ng bahay. Nagbabalik si Edith Isidro para sa detalye. Tumambad ang ilang mga gamit ng COMELEC para sa eleksyon. Nang inspeksyonin ng mga pulis ang isang bahay sa Barangay Buhangin, Davao City, bunsod ng pagdulog ng isang barangay official sa mga otoridad. Mayroong mga solar panel at Wi-Fi transmission equipment na mula umano sa COMELEC Manila. Ayon sa may-ari ng bahay, lehitimong galing sa full body ang mga ito. Sila raw ang nanalo sa bidding para magsilbing storage provider o pansamantalang imbakan ng mga gamit para sa nalalapit na halalan. Dagdag pa niya, ipinamahagi ng mga ito sa mga barangay sa Davao Region. Naglabas naman ng pangamba dito si PDP Legal Counsel Attorney Estrellito Torion. Hindi ka pa nag-aaral ng batas. Parang hindi talaga tama na yung eleksyon paraphernalia, ilagay mo lang kung saan bahay. Wala pang PNP. Wala pang PNP, wala pang gwardiya. Open to all possibilities. Dagdag pa ni Torion, dapat mas maging maingat ang COMELEC, lalo na't may mga nagdududa sa election process. Nababahala rin ng United Moro and Indigenous Peoples Movement. Sa isang pahayag, sinabi nito na ang insidente ay seryosong banta sa democratic process. Red flag daw ito at magdudulot ng takot sa posibleng pagmanipula o pandaraya sa eleksyon. Para sa Agenda, Edith Isidro, Abante Radio Davao. Dalawa pang kandidato ang sinampulan ng COMELEC at binigyan ng show cause order dahil sa hindi na namang magandang biro. Ang Pasig Congressional Bet naman na si Christian Sia nahaharap na sa isang reklamo sa Korte Suprema dahil sa kanyang bastos na single mom joke. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Minsan sa isang taon, ang mga solo parent na babae na nireregla pa, malinaw, nireregla pa, at nalulungkot, minsan sa isang taon, pwede sumiping ho sa akin. Bawal ang bastos. Yan ang panawagan ng Gabriela Women's Party List sa Korte Suprema, kung saan nagsampa sila ng reklamo laban kay Pasig Congressional Candidate Attorney Ian Sia. Ayon sa grupo, nilabag ni Sia ang multiple provisions ng Code of Professional Responsibility and Accountability dahil sa malaswang banat nito sa mga single mom sa isang barangay caucus noong nakaraang linggo. Kabilang dyan ang gender-based discrimination at undignified conduct na nagdidiscredit sa kanyang legal profession. Kasi 2025 na po, hindi na po tama at lalong-lalong hindi na po natin palalagpasin yung mga kabastusan at mga pahayag, mga aksyon na tumatapak sa karapatan ng dignidad ng mga kababayan.
Pauna nang nag-issue ng show cause order ang Commission on Elections laban kay Sia noong April 4. Ayon sa COMELEC, kailangan magpaliwanag ni Sia kung bakit hindi siya dapat patawan ng isang election offense o di kaya disqualification case. Dagdag pa ni Chairman George Garcia, hindi sapat ang sorry at kailangang harapin ni Sia ang karampatang parusa sakaling mapatunayan na lumabag siya sa election guidelines. Wala po nakalagay sa guidelines natin na apology or I am sorry bilang pagpapababa ng kaso o pagpapababa ng bigat ng sinabi. So yan pong mga tinatawag na mitigating circumstances, yan po ay nasa revised penal code kalimitan. O kung yung batas mismo ay nagsasabi na kapag may ganito, may pag-amin ay pwede mapababaan yung parusa sa kanya. Pero yung pong ating anti-discrimination resolution, wala po tayo nailagay doon. And therefore, maaari hindi po ito tumanggap ng mga I am sorry. Ngayong araw, nag-ain ng panibagong show cause order ang COMELEC sa dalawa pang kandidato. Pinagpapaliwanag din ng komisyon si Misamis Oriental Governor Peter Unabia ang dahilan, discrimination against women, gender-based harassment at labeling sa isang campaign event niya noong April 3 matapos nitong sabihin na magagandang babae lang umano ang maaaring maging nurse. Maliban sa labeling, ganito rin ang alleged violations ni Batangas Vice Mayor Jay Ilagan na tumatakbong gobernador matapos sabihing laos na ang kanyang kalabang si Vilma Santos. Kung si Catherine Bernardo at si Andrea Brillantes ay takot ako. Pero Vilma Santos, ang kanyang marami naman sa mga fans niyan ay namamahinga na rin. Ang iba naman ay hindi na rin, siyempre, nasa edad yan. At saka laging ang sasabihin ko sa inyo, iba ang governor na nahihipo. Ayon sa COMELEC, walang lugar ang misogynistic jokes o ano pa mang uri ng diskriminasyon ngayong eleksyon. Kaya nais daw ni Chairman Garcia, mas paigtingin pa ang kanilang anti-discrimination guidelines. Kabilang na riyan ang pagdedeklara ng mga caucus, forum at iba pang mga pagpupulong ukol sa eleksyon bilang safe spaces. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Dumarami ang mga grupong kumukondena sa mga sexist joke na ginagamit sa pangangampanya. Hindi rin pabor dito ang ilang mga kongresista. Nagbabalik si Sandro Ochona. Sumali na rin ang Bahaghari Philippines sa pagkondena sa paggamit ng mga nakababastos na joke sa mga kababaihan sa mga campaign rally. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na tila hindi isolated case ang binitiwang single mom joke ng kandidato sa Pasig na si Christian Sia. May kahalintulad daw kasing sexist jokes si Misamis Oriental Governor Peter Unabia. Giit ng Bahaghari, hindi nakatutuwa ang ganitong pagtingin sa mga babae kaya dapat na itong itigil. Nagpaalala naman ang isang leader ng Kamara kaugnay dito. As a candidate, parang iba na po ang mundo na ginagalawan natin ngayon. We are virtually and physically connected to the world. Kailangan po siguro mas sensitive tayo, mas maingat po tayo. Sabi ko nga, very 80s. Very 80s po yung dating ng mga ganun na joke. Imbis na mga bastos o double meaning joke, mas maganda raw kung mga positibong mensahe na lang ang bitiwan. Sabi nga nila dapat di tayo nauubusan ng messages of hope para sa taong bayan kasi minsan baka yung taong sobrang hirap na ng pinagdadaanan. Bukod sa mga sexist jokes, sinita rin ng bayan muna ang paggamit ng emergency cell broadcast system na ginagamit lang tuwing may sakuna at hindi ang magpakalat ng political ads. Para sa agenda, Sandro Ochona, Billionario News Channel. Mariing itinanggi ni dating Congressman Edgar Erice na binastos niya si Caloocan City Representative Mitch Cahayon Uy. Sa isang pagtitipon ng kanyang mga taga-suporta, inakusahan ni Erice ang kongresista na ginagamit daw nito ang kanyang dila at dibdib sa pamimigay ng ayuda. Sa At the Forefront ng Billionario News Channel, sinabi ni Erice na simpleng pambabatikos lang naman daw ang inihayag niya laban sa isang public official. I don't think that is misogynistic. I don't think that I violated her as a woman. I simply describe what she's doing in the campaign. And it's a valid issue. Pinagtatakpan niya yung kakulangan niya sa mga programa. For example, in education, may Supreme Court ruling na, di ba, na
pag public official ka, you should not be onion skin. And and that's part of that's a legitimate criticism of an ordinary citizen against a public official. Una nang nagsampa ng reklamo si Kahayon Uy laban kay Erice dahil sa paglabag umano sa anti-bastos law. Nahaharap sa kasong violence against women and their children ang isang opisyal ng DILG na tumatakbong gobernador sa midterm elections. Pero para kay Yusek Jonathan Joso Tan, political extortion lang ang mga aligasyon laban sa kanya. Nagbabalik si Joash Malimban. Abuse is not love. Yan ang naging pahayag ni Midsi de la Cruz, ang longtime on and off partner ni DILG Undersecretary Jonathan Joso Tan sa isang social media post noong April 4. Sa isinumiting violence against women and their children complaint sa Quezon City Prosecutor's Office, isinalaysay ni de la Cruz ang umano'y mga pang-aabusong naranasan niya mula kay Tan. Noong 2018, pinilit umano siya ni Tan na magpa-abort nang ibinalita niya ang buntis siya. Pinipilit pa raw siya nitong makipagtalik sa kabila ng aniyay physical and emotional pain na naidulot ng abortion. Bukod pa riyan, nagkaroon din daw ng affair si DILG Yusek sa kanyang dating sekretary at sa isang aktres. 2019 noong ikalawang beses umanong mabuntis si de la Cruz. Pinilit din daw siyang magpa-abort muli pero hindi na siya pumayag. Mula 2019 hanggang February 2024, makailang ulit daw na inabuso ni Tan si de la Cruz. Kabilang na riyan ang physical abuse sa pamamagitan ng paulit-ulit na pananampal, panununtok at pambubugbog. Verbal abuse sa pamamagitan ng palagiang paninigaw at sexual abuse naman sa pamamagitan ng paulit-ulit na pamimilit ni Tan na makipagtalik kahit na hindi pumapayag si de la Cruz. Pinalayas umano ni Tan si de la Cruz at ang kanyang mga anak matapos malamang nag-file ng blotter si de la Cruz sa barangay. Bukod pa riyan, pati raw tuition ng kanilang anak, kailangan pang magmakaawa ni de la Cruz para bigyan siya ni Tan. Sinubukan ng news team na kunin ang panig ni Tan pero sinabi niya na hindi na raw siya magbibigay ng pahayag. Political extortion lang daw ito dahil tumatakbo siya sa pagkagobernador ng Antique. Depensa ng abogado ni de la Cruz. Sa amin, this is just between Mr. Tan and our client, Ms. Midsi, and then the child, no? Which obviously is an act that he should not have done against our client. Physical, verbal, sexual abuse, economic abuse. So let's not get get out of the issue. There's nothing political here. It is just his acts against the mother of the child and the child, no? So klaro lang yun. He has to be answerable for his acts against them. Nothing political, but purely his acts against them. Pauna na ring sinabi ng Commission on Elections na habang nakabinbin ng conviction ng isang kandidato, hindi sila makakapag-issue ng isang disqualification case. Pero binigyan din ng kampo ni de la Cruz na wala silang pakialam sa politika at nais lang nila ang hustisya laban sa kanyang dating partner. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Barko nahulihan ng tone-toneladang cocaine sa South Korea. Ilan sa crew, mga Pinoy. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa EDSA Mega Mall. Bumper to bumper na ang northbound lane. Mabilis naman ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mananatili sa Pilipinas ang pasaway na Russian YouTuber para harapin ang patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanya. Giit naman ng Bureau of Immigration, welcome ang mga dayuhan sa bansa, pero dapat behave. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Hindi muna i-deport ang Russian YouTuber na si Vitaly Zorovetsky. Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government na mananagot siya sa batas sa Pilipinas matapos na umamin sa acts of harassment at disrupting public peace and safety.
Ito ay kasunod ng kanyang mga vlog kung saan makikita ang panghaharas niya sa ilang security guard at mall goer sa BGC. Ito'y ehemplo na seryoso tayo na sa sariling bayan natin, hindi tayo magpapabasa sa kanila. Habang piniplay ang mga nasabing video, kahit nakaposas, kita ang pag-alma ng vlogger. Maliban sa kanyang pambabastos sa mga security guard at mall goer, napag-alaman din ng DILG na mayroon siyang mga questionableng aktibidad sa Boracay. Si Vitaly, habang nasa likod ko, ay bumubulong pa na sinasabi niya ay fake news daw to. Mananatili sa kustodiya ng Bureau of Immigration si Zorovetsky habang nililitis ang kanyang pagiging undesirable alien. Yan ay kahit makapagpiyansa pa siya sa patong-patong na mga kasong isinampa sa Taguig City Prosecutor's Office. Wala ring special treatment para sa Russian vlogger. Ilalagay po siya sa regular detention facility ng Bureau of Immigration. Idadaan po sa tamang proseso ang pag-inquest at pag-charge sa kanya. At kung noong kinakain ng regular na inmate, ay siya rin kakainin. Una nang sinabi ng BI sa isang pahayag na agad nilang aaksyonan ang pang-aabuso ng mga dayuhan sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino. Umaasa si Rimulya na magsisilbi itong leksyon para sa mga turista na galangin ang batas ng Pilipinas. Maliban kay Zorovetsky, inaalam na rin ng DILG ang pagkakakilanlan ng nagsilbing Pinoy crew ng Russian vlogger. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Sa South Korea, iniimbestigahan na ang isang barkong nahulihan ng toneladang cocaine. Ayon sa mga otoridad, galing Mexico ang MV Lunita at dumaan ang Ecuador, Panama at China bago dumaong sa Gangneung, South Korea. Ilang Pinoy ang naiulat na kabilang sa crew ng barko. Nakikipagtulungan na raw ang kumpanyang may-ari ng MV Lunita sa imbestigasyon. Nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Piston sa harap ng Quezon City Hall at tanggapan ng DOTR sa San Juan. Ang kanilang hiling muling payagan na makakuha ng 5 taong prangkisa ang mga unconsolidated traditional jeepneys. Nauna nang bumuo ang DOTR ng isang komite para pag-aralan ng mga issue sa PUV modernization. Siguro, right after Holy Week, siguradong meron na tayong final na magiging mekanismo para makabalik kayo. Pero ang utos ko na ho sa komite, kailangan yung mga hindi nakapasok, lampas dun sa April 2024 deadline, kailangan makapasada. Pero para kay Piston National President Modi Floranda, wala nang kailangang pag-aralan at dapat mabigyan agad ng prangkisa ang mga driver at operator. Asahan din daw ang sunod-sunod na kilos protesta ng kanilang grupo hanggang sa susunod na buwan. Pinangunahan ni PBBM ang pagwasak sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng smuggled electronic vape sa Maynila. Nagbabala rin ang Pangulo sa panganib na dulot ng mga illegal na vape sa kabataan. Ang detalye sa Agenda Report ni Pierre Pastor. 3 milyong pirasong smuggled electronic vape products kasama ang parts and accessories na nagkakahalaga ng 3.26 billion pesos ang nasabat sa 10 operasyon ng Bureau of Customs Port of Manila at Manila International Container Port. At kaninang umaga, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-iinspeksyon at pagwasak sa mga ito. Ayon sa Pangulo, nakababahala na ang pagpasok ng mga illegal na vape products sa bansa. Noong nakaraang taon, mahigit 6 na bilyong pisong halaga ng smuggled vapes din ang nasabat ng mga otoridad. I'm happy to be able to report to the country that the levels at which we have been able to find these smuggled goods and to eventually destroy them has increased steadily over the last year and a half. Muling ipinaliwanag ni PBBM ang masasamang dulot ng unregulated products, lalo na ang mga produktong target ay mga kabataan. Yung iba rito na ininspeksyon natin ay nahanapan, may laso na nakapasok doon sa liquid na ginagamit na pang-vape. Kaya lalong-lalo na nakakabahala dahil kung titignan natin yung packaging talagang para sa bata. Kaya ang target market nila bata.
So unang-una, gusto nilang turuan ma-addict ang mga bata sa vape. Tapos, delikado pa yung vape dahil may lason ngang nakikita. Bahagi ng intensified crackdown sa iligal na pagpuslit ng mga nicotine at non-nicotine vape products ang isinagawang inspeksyon kanina. Pinatitiyak ng Pangulo na dapat regulated at ligtas na mga produkto lang ang ipapasok sa mga merkado. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Halos 40 bagong general ng PNP ang nanumpa sa pwesto sa harap ni President Bongbong Marcos. May mahigpit na bili naman ang Pangulo sa mga bagong opisyal. Nagbabalik si Pierre Pastor. As you go on your new batches, remember, you are not only rising in rank, you are also rising in responsibility. Always carry in your hearts your oath to our great republic. Faithfully, honestly, and unequivocally uphold and defend our Constitution. Ito ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa 39 na bagong promote na star-ranked officers ng PNP. Nanumpa sa kanilang Commander-in-Chief sa Ceremonial Hall sa Malacanang ngayong hapon ang 4 na Police Lieutenant Generals, 11 Police Major Generals at 24 na Police Brigadier Generals. Diin ng Pangulo sa kanyang pahayag na huwag lilimutin ng mga general na sila ay dapat laging magsisilbing ehemplo at ang mga Pilipino ay lubos na umaasa sa kanila. Filipinos expect to live in a safe, fair, and just environment where peace and order are preserved, while upholding the rights and dignity of all citizens. Inihayag ng Pangulo na siya at ang buong sambayanan ay laging magpapasalamat sa mga sakripisyo at paghihirap ng mga pulis. Una rito, pinaalala rin ni PNP Chief Romel Marbil sa mga bagong general na dapat nilang panatilihin ang pinakamataas na pamantayan ng kanilang serbisyo sa publiko. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel. Mga opisyal at negosyante nanindigang hindi dapat ikabahala ang mga bagong taripa ni US President Donald Trump. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Ortigas Flyover. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang sa southbound lane. Hindi natinag ang mga opisyal ng Marcos administration sa 17% tariff na ipinataw ni US President Trump sa Philippine exports. Pagkakataon pa nga raw ito para manghikayat ng mga foreign investor. Yan ang agenda report ni Sujin Kim. Imbis na kabahan sa banta ng panibagong trade war, hinikayat ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs na si Frederick Go ang mga investor na mamuhunan na sa Pilipinas bilang isa sa may pinakamababang taripa sa rehiyon. For me, I think my point of view is this is a reality. No, I think if you want to keep being in denial, it's up to everybody. But to me, this is an opportunity to attract investments. Kabilang sa mga bansang kinumpara ni Go ay ang China, Vietnam, Thailand, Indonesia, Taiwan, South Korea at Japan. Sa halip na magpatupad ng countermeasure, mas mainam-anya na samantalahin ng Pilipinas ang pagkakataon para makahakot ng mas maraming negosyong tinamaan ng mataas na taripa na ilipat ang kanilang produksyon dito, lalo na't mas pinalawig ang insentibong nakukuha sa Create More Act ng Marcos administration. I think if the Asian countries that have higher tariffs would set up manufacturing facilities in the Philippines, that would be music to our ears. No? That's exactly why we have Create More. That's exactly why we have we put in all these incentives in the Create More Act, no? to attract them to come to the Philippines. And now they have an added reason, apart from our fiscal incentives that we provide them. Sinabi naman ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na meron o walang trade policy, poprotektahan nito ang purchasing power ng mga Pilipino. Ang private sector naman, nagpahayag ng kanilang pagkabahala. Hinimok ng Management Association of the Philippines ang economic agencies ng bansa na kilalanin ang epekto ng bagong global order sa seguridad ng bansa. Ang kanilang rekomendasyon, bumuo ng isang Economic Security Council sa ilalim ng Office of the President para may tumutok sa panunuri ng global shifts.
Anila, kailangang pamunuan ito ng mga eksperto sa diplomacy at economics para makapag-scenario modeling at negotiate sa iba pang mga pamahalaan sa mundo. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Nakahinga naman ng malalim ang isang malaking grupo ng mga negosyante nang malaman nilang isa ang Pilipinas sa may pinakamababang taripa na pinatawan ni US President Trump sa Asia. Sa programang Trade Talks ng Billionaire News Channel, sinabi ni Philippine Chamber of Commerce and Industry Chairman George Barcelon na posibleng makabuti pa nga sa Pilipinas ang tinatawag na sweeping tariffs ni Trump. The pronouncement of just a couple of days of President Trump regarding the reciprocating tariff across a broad brush of countries has brought a lot of uncertainty. All countries that are exporting to the U.S., of course, they are quite concerned the impact of all of this tariff imposition. Tariff imposition will have a long-term effect. Then our country would also be attractive for foreign direct investment of FDI. So, but again, it will have to be determined that there will be no serious changes. Nanawagan naman si Barcelon kay PBBM na patuloy na gawing kaakit-akit ang bansa sa mga foreign investor. The relocating of factories out of China will continue, okay? And possibly now with the Japan imposed for 34%, that might also add some impetus for them to relocate. And definitely, Philippines is an attractive country. Hindi raw masyadong apektado ang bansa ng taripa ni Trump ayon sa isang senador, pero may worst case scenario ang paglipat ng mga pabrika sa Pilipinas sa Amerika. Kapag nangyari ito, marami raw ang mawawalan ng trabaho. Narito ang agenda report ni Hannah T. Minimal daw ang short-term impact ng 17% tariff na pinataw ng US sa Pilipinas. Ito ang pagtingin ni Senator Win Gatchalian. Ilan daw sa mga ini-export natin ay mga bahagi lang ng electronics at semiconductors, hindi mga finished product. Kaya ang pagtaas ng presyo sa Amerika, hindi gaanong mararamdaman sa Pilipinas. In the long term, baka magkaroon rin ng disruption kasi baka may mga manufacturers na ililipat na lang sa US rather than dito gagawin para hindi sila maharap sa tariffs. Pero babala ng senador, kapag lumipat ang mga kumpanya sa US dahil sa taripa, posibleng magdulot ito ng unemployment sa bansa. Buong mundo ang apektado ng sweeping tariff strategy ng Amerika. Ngayon, yung buong mundo ngayon ay naging unstable dahil dito sa tariffs. Kaya ang stock market sa US bumababa ngayon at nagkakaroon ngayon ng economic uncertainty. Sa kabila nito, may puwang daw para sa Pinas dahil mas mababa ang tariff rate dito kumpara sa ibang bansa sa Asia. Posible raw na may mga negosyanteng maglipat ng produksyon dito at dahil may magandang ugnayan ng Pilipinas at US, pwede rin makipagnegosasyon ng bansa sa US government. Kamakailan, bumisita sa Pilipinas si US Defense Secretary Pete Hegseth para makipagpulong kina Pangulong Bongbong Marcos at iba pang opisyal. Positive tone daw ito para sa relasyon natin sa US government, hindi lang sa ating defense, kundi pati sa kalakalan. Pero nananawagan pa rin si Gatchalian na magsagawa ang Senado ng mas malalim na pag-aaral sa epekto ng taripa ni Trump sa Pilipinas. Para sa agenda, Hannah T., Billionaire News Channel. Magsasanib puwersa ang Tourism at Trade and Industry Departments para tulungan ang mga maliliit na negosyo sa larangan ng turismo. Nagbabalik si Sujin Kim para sa detalye. Isang makabuluhang hakbang para sa mga small businesses sa sektor ng turismo ang pinagkasunduan ng Trade Department kasama ang Tourism Department. Maglalaan ang pamahalaan ng 500 million pesos para sa mga tourism MSMEs.
Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, maaaring makahiram ang mga negosyo ng 10,000 hanggang ilang milyong piso depende sa kanilang laki at pangangailangan. Wala ring babayaran na principal o interes sa unang taon. Para naman kay Tourism Secretary Cristina Frasco, ang partnership na ito ay magbubukas ng mas malawak na access sa mga programa ng DTI para sa libo-libong MSMEs. Trade and tourism are intertwined engines of economic growth. The future of our economy hinges on the convergence of tourism and trade. Tourism cannot thrive without trade. Trade cannot reach its full potential without tourism. Higit pa rito, pinunto ni Frasco ang isang milestone na hindi nakita sa loob ng 15 taon, ang pagkakaroon ng net trade surplus. Kumpiyansa si Frasco na magtutuloy-tuloy ito ngayong taon, lalo't pinalalakas ang mga tourism-related local business. It is indeed high time that we provide opportunities for them to be highlighted, as well as opportunities for them to gain even more from the efforts of the Marcos administration to truly be inclusive. By working together, we are enhancing the synergy between tourism promotion and enterprise development. At dahil in-effect na ang VAT refund para sa mga foreign travelers, nakikita ng DOT na lalo pang titindi ang shopping galore at lalakas ang shopping tourism sa bansa. Isang oportunidad na maaaring samantalahin ng mga MSME. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Hinimok ng National Housing Authority ang mga private developer na babaan ang presyo ng mga condo studio unit. Sa gitna yan ang nagpapatuloy na oversupply na umaabot sa bilyong-bilyong piso ang halaga. Narito ang agenda report ng ating mobile journalist, Joan Manalo. Gawin lang kung mas manipis yung profit, baka mag-ano po yung supply and bumalik po yung consumer confidence. Ito ang binigyang diin ni National Housing Authority General Manager Joe Bentay kaugnay ng oversupply ng condominium units sa bansa. Ayon kay Tay, nakaaapekto sa mid-market segment ng Pilipinas ang naitalang condo oversupply. I think we have a wait and see. The consumers are waiting when bababa. On the developer side naman, ayaw nila naman drastic na bumaba kasi it will hurt both. Batay sa datos ng research firm na Colliers, nasa 77% ang itinaas ng ready-for-occupancy condo units na hindi mabenta noong 2024, na may kabuuang halaga na 158 billion. Dagdag pa ng Colliers, posibleng abutin ng mahigit 8 taon bago tuluyang maibenta ang mga naturang unit. Kaya naman, ang panawagan ni Tay sa private developers, hopefully by magkaroon po tayo ng price correction, hopefully it reaches to a point na magkasundo ang mga buyers and mga private developers natin. Ibabalang po natin yan from yung mga studio units natin na ngayong 6 million. Kahit 3 million man lang, may profit pa naman yan eh. Pag ang ibabayan, I think it will sell again very fast. Samantala, inihayag ni Tay na bukas ang NHA sa ideya ng condo-type housing para sa mga proyekto nito. Sa kasalukuyan, may low-rise housing projects na ang ahensya sa Valenzuela at Malabon. Pinag-aaralan din ng NHA kung paano mas palalawakin ang espasyo sa mga unit para mas maging komportable ang mga benepisyaryo. Pero admittedly po, challenge po sa National Housing Authority na ating mga kababayan na nakatira po sa ilalim ng tulani, sa dinig po ng river, sa Manila Field. Nahihitap po sila sa low-rise building. Medyo nangibago po sila. Kasabay nito, maglulunsad din ang NHA ng condonation program para tuluyan ng makamit ng mga benepisyaryo ang kanilang mga titulo. Pagiging tulutan po ng National Housing Authority na tanggalin ang 100% ng kanilang penalty at 95% ng kanilang interest sa principal. Ang condonation program ay magtatagal mula May 1 hanggang October 31 ngayong taon ayon kay Tay. Mahigit 1.2 million Filipinos ang nakikinabang sa mga proyekto ng NHA sa buong bansa. Kaya ang hamon para sa ahensya, magpatuloy sa pag-adapt ng mga bagong pamamaraan upang mas mapabuti ang estado ng pabahay para sa mga Pilipino. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. May bagong dealership sa bansa ang GAC ng China sa pangunguna ng Auto Hub Group ni Willie T. Ten.
Narito ang agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Matagal nang nasa car business si Willie Titen, mula sa pagbebenta ng mga luxury ride hanggang sa mga city at everyday car. At may kakaibang kalidad siyang nakita sa GAC, isang Chinese car brand na patok ngayon sa Pilipinas. Kakabukas lang ng AutoHub Group ng kanilang pangalawang GAC outlet at ang flagship showroom ng brand sa bansa, ang GAC Bonifacio Global City. Hindi lang ito isang negosyo para kay Titen, dahil personal niyang ginagamit ang GAC M8, ang sleek 7-seater minivan na puno ng mga comfort and convenience feature. The M8 a lot of days in a week, and because it's a beautiful ride, it has massage chair, you know, very big leg room, hot air, cold air, you know, whatever, you know, luxuries. You can sleep soundly in the car, especially during long drives. 2 taon na ang nakalipas nang bisitahin ni Titen ang GAC factory sa China at labi siyang humanga rito. GAC is one of the biggest brands in China. It's owned by the Guangdong Automotive Corporation, which is a government-owned company, and they produce very beautiful brands. Sa ngayon, ikatlo ang GAC sa pinakamabentang Chinese car brand sa bansa. Ayon yan sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines. At sinabi ng kanilang partner na Astara Philippines na itataas pa nila ang kanilang mga pamantayan. This collaboration is not just about expanding our footprint. It's about elevating the customer experience and setting new standards. Makikita sa dealership ang pinakabagong mga modelo ng GAC. Fully equipped na service bay, pati na rin ang parts warehouse. Pero hindi dyan natatapos ang AutoHub dahil plano ni Titen na magtayo pa ng pangatlong GAC showroom, kasama na ang karagdagang mga dealership at brand. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel. Beach getaway ba ang hanap? Ang hidden gem ng Mariveles Bataan susunod sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour. Sa Elliptical Road sa Quezon City, light to moderate ang daloy ng mga sasakyan, papasok at palabas ng Commonwealth Avenue. Hindi raw muna makakasama si Eraserheads lead guitarist Marcos Adoro sa paparating na proyekto ng iconic OPM band. Inanunsyo yan ni E-Heads frontman Eli Buendia sa gitna ng kumakalat na sexual abuse allegations laban kay Adoro. Giyat ni Buendia, mariin nilang kinokondena ang anumang uri ng pang-aabuso at ang hangad nila ay katotohanan. Nakatakdang tumugtog muli ang E-Heads sa Mayo para sa kanilang Electric Fun Music Festival. Noong nakaraang buwan, naglabas din ang banda ng documentary film na pinamagatang Combo on the Run. Agaw atensyon ang mga obra ng ilang mga Pinoy artists sa Paris at Netherlands. Pero ang mga likha, hindi lang eye-catching, kundi makabuluhan pa. Silipin natin sa agenda report ng ating France correspondent Dick Villanueva. Tampok ang husay ng Pinoy sa magkahiwalay na art exhibit sa Europa. Sa Paris, 14 na Filipino painter ang nag-display ng kanilang mga obra sa International Art Gallery. Hango ang konsepto ng kanilang art pieces sa temang One Apple, One Love. Ayon sa artist at organizer na si Lovely Albarracin, dalawa ang simbolo ng apple, pag-ibig at kasalanan base sa kwento ni Eva at Adan. Ito kasing apple na to, nag-start ako nag-painting apple. History of Adam and Eve, normal. But the apple is symbolized of love. Then the other part is sin. But I gave the positive side, which is love. So doon nag-start yon. So and apple is, yung shape niya, it's heart shape. That's why it gives love. Tampok din sa pagtatanghal ang obra maestra ng Tubong Quezon Province at Leonardo da Vinci International Prize 2024 awardee na si Siningning Ali.
Isa pang Pinoy pride na si Richelle Rivera, isang independent visual artist sa Pilipinas ang napabilang sa Female Artist of the World sa iconic billboard sa Times Square sa New York noong February 14, 2024. Bilang isang pintor, marami akong mga nag-inspirasyong obra at mga maestrong pintor na kilala sa buong mundo. Those are European artists gaya ni Leonardo da Vinci, Michelangelo, Johannes Vermeer, Claude Monet, and Vincent van Gogh. Pumukaw din ang atensyon ng obrang ito ng Pinoy artist na isa ring baker sa isang sikat na bake shop sa Paris. Isa rin art exhibit ang ginanap kamakailan sa Embahada ng Pilipinas sa The Hague, Netherlands. Tinawag itong La Mode de Moi. Ginawang canvas ng mga artist ang Pilipiniana dress na inirampa ng mga fashion model. Ayon kay Chiloni Mercado, artist at organizer ng event, ang La Mode de Moi ay alay daw nila sa mga kababaihan sa buong mundo. Hindi raw kasi matatawaran ang ambag nila sa anumang larangan kasama ang sining. Para sa Agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Kung usapang vacation destination, lalo na kapag summer, hindi pwedeng mawala ang Baguio. Deserve naman dahil bukod sa malamig na simoy ng hangin, hindi rin dito mauubusan ng pasyalan. Yan ang Agenda Report ni Joash Malimban. Ramdam na ang init ng panahon, and summer season is here na naman. Kaya all roads lead sa nag-iisang summer capital of the Philippines, ang Baguio City. Kung hanap mo ay isang masayang family vacation, romantic getaway o kahit isang peaceful workation, say no more dahil nandito na lahat. Take a stroll sa magagandang mga parke tulad ng Burnham Park. Pwedeng-pwede kang magrenta ng bike, tumambay at syempre mag-food trip. May paalala lang ang Baguio City Local Government sa mga nagnanais mamasyal. Huwag magkalat at sumunod sa mga lokal na ordinansa. They be part of helping us to protect the park, to save the park. Anyway, the park is for free. Libre naman po yan. They can go here to have fun, bond with their families, enjoy. Isa pa sa mga patok na patok dito sa Baguio City ay yung kanilang mga strawberry. Kaya naman marami sa kanilang mga local delicacies, strawberry flavor. Tulad na lamang nitong strawberry taho. Yan. Thank you, Kuya. Yan, 10 over 10. Kung cultural experience naman ang hanap mo, nandyan ang Bencab Museum ni Benedicto Bencab Cabrera. At ang Ililica Village ni Eric Digia o mas kilala sa tawag na Kidlat Tahimik. Pwede rin mag-spiritual reflection sa Baguio Cathedral. Eerie feels naman ang idudulot ng Diplomat Hotel na hitik sa horror stories ng Baguio. Iba rin ang nightlife sa City of Pines. From 9 p.m. to 2 a.m., nagtatransform ang kahabaan ng Harrison Road sa isang mega ukay-ukay at pamorningan na night market. Sa mga health buff naman, the best ang trail jogging o walking, picnic, horseback riding at may mga shops sa Camp John Hay. Sa mga cafe connoisseur naman dyan, don't forget to check out the Instagrammable cafes ng Foam Coffee, Hot Cut Cafe at Common Ground. Kaya kung naghahanap ka ng sign para magbakasyon at makita ang pinakasikat na leon sa buong Pilipinas, malay mo, baka ito na yon. May kasama ka man o wala, Baguio will never be the wrong place for you. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa mga naghahanap naman dyan ng vitamin C as in SEA, hindi na kailangang mag-eroplano para sa white sand beach at crystal clear na tubig. Silipin ang hidden gem ng Bataan sa Agenda Report ni Ryan George. Dinarayo ngayon ang White Sand Beach sa Laki sa Maribeles, Bataan. Higit 25 minutes na boat ride lang ito mula Porto a Playa. Bubungad sa mga bisita ang kalmadong tubig, perfect camping site at preskong hangin. At siyempre, Instagrammable ito kaya hit na hit sa mga beach goer. Ganda ng Lucky Beach Resort. Talagang white sand at saka tawag nila ay crystal water. Pwede ring mag-island hopping at cliff jumping. It was a bit scary at first, but it's fun thing to do. You have to try it. May mga local tourists din na naging tradisyon na ang pagpunta rito tuwing mag-Whole Week. Swak din sa mainit na panahon ang pinagmamalaking special halo-halo sa lugar.
okay siya para magpalamig ng ulo. Sa panahon ngayon kasi sobrang init. Madamay pati ulo nyo kaya kailangan nyo maghalo-halo. Trending na sa social media ang Purple Cup dahil sa siksik at lumaapaw na sangkap. Para sa agenda, Ryan George, Billionaire News Channel, Bataan. Hindi ka na. Hindi ka na. Hindi, gusto ko makilala si Ryan George. Gusto ko siyang makilala, oo. Saan ang punta nyo pala? Wala What's pa. your plan? No plan yet? Wala pa. Really? Sa dami ng mga suggestions. Sa Dapat Mariveles. makapili tayo. So, ang ganda din Pwede siya rin sa Mariveles, ano? At kakain tayo ng halo-halo. Oo. O kaya, dalin tayong lahat ng mga boss natin sa Amanpulo. Para feeling bilyonaryo tayo. Game na game ako dyan. Okay, sige. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky West. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita may agenda.